tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oh, Margo, ano bang nangyari? Bakit ganyan ang ayos mo? Bakit ka nahilo? Inubukan ko uminom ng alak para mawala ang kalungkutan ko. Pero ito, nahilo ako kagad. Natakot ako sa pwedeng mangyari. Kaya tinawagan kita. Mag-isa ka lang ba dito? Asan kasing inay mo? Wala may emergency siyang pinuntahan. Halika, pumasok ka. Ha? Margo! Margo! Ano nangyari sa'yo? Margo! Naku, nahilo na siya. Teka nga, dadalhin mo kanya sa kanyang kwarto. Tulog pa siya. Nagalaw ko siya nang hindi ko sinasadya. Paano ba ito? Gising na siya. Akala niya, totoong lasing ako. Nagtagumpay ako sa plano ko. Inangkin niya ako at hindi ko na palalampasin ang pagkakataong to. Margo? Margo? Raul! Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Anong ginawa mo sa akin, ha? Ano? Manangya ka! Nagtiwala ako sa'yo, pero ano itong ginawa mo sa akin? Ano? I'm sorry, Margo. Nadala ko kasi ng init ng katawan eh. Ano nang gagawin ko? May pabalik mo pa ba ang nangyari sa ating dalawa? Huwag ka mag-alala. Pananagutan ko kung sakaling magbunga ang nangyari sa ating dalawa. Kung magbubunga ang nangyari sa atin, saka mo lamang ako pananagutan. Paano kung hindi magbunga? Paano ako? Paano ang karangalan ko? Walang iyo ko. Nagtiwala ako sa'yo. Ito pala gagawin mo sa akin. Okay. Huwag ka nang umiyak. Pakakasalan kita. Babalik na lamang ko sa Amerika. At doon na kami magpapakasal ni Margo. Kung bakit kasi, hindi ko na napigilan ang sarili ko na ginalaw kong babae yan eh. Kawawa naman itong si Lala. Walang kaalam-alam si Lala na dahilan ko lamang yung pagpunta ko ng Amerika. Ayaw ko naman sabihin sa kanya ang mga larawang pinakita sa akin ni Inay. Yan, Jack. Mapapahiya lamang siya. Ay, kung bakit kasi hindi ko siya nagawang saktan eh. Mas sa kabila ng mga larawang pinakita sa akin ni Inay, hindi ko na nagawang isumbat sa kanya. Hindi mahal. Pagdating ko ng Amerika may papanibagong buhay na lamang ako ron. Narito na wala na akong magagawa. Papalitan ko ng SIM card ko para wala na siyang kontak sa akin. Ito. Magmerienda ka muna. Salamat. Hindi ko malang nakita sa kanya na may tinatago siya, pero hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang nasa larawan ng pinakita sa akin ni Inay na may kahulayan siyang lalaki na iba. Raul, hindi ka kaya mahihirapan
kung sa pagbabalik mo sa Amerika madaming kang trabaho. Hoy! Ano ba? May sinasabi ka ba? Lalaking ito. Kanina pa ako nagsasalita dito, hindi pala nakikinig. Pasensya ka na, may niisip lang kasi ako eh. Ano nga ulit yung sinasabi mo? Ang sabi ko, hindi ka kaya mahihirapan dun sa Amerika. Kasi sabi mo, 2 yung trabaho mo dun. Bakit ka kasi magpapakahiyap dun simpleng buhay lang naman ang gusto ko. At lalo na hindi naman ako maluho. Alam ko naman yan eh. Gusto ko lang mabilis akong makapag-ipon para makapagpatayo tayo kaagad ng sarili nating bahay. Basta, pag nandun ka na sa Amerika, huwag mo akong kakalimutan. May darating pa ba kayong mga kamag-anak para sa pamamanikan namin ng anak ko? Wala na. Hindi na ako nagsabi pa sa mga ilang kamag-anak namin. Tanging ang kapatid ko lang para makatipid tayo sa gastos. Alam mo, ngayon na ako naniniwala sa iyo. Nagmana ang anak mo pagdating sa pera. Masinop at marunong. Ay, syempre naman. Tingnan mo naman kung gaano katalido ang anak ko. Abay, hindi ko yun naisip na naunahan nga ako. Ay, naunahan nga tayong mag-isip nun. Akala ko na totoo na pinapunta ako ng kapatid ko sa kabilang bayan. Nagkunwari ako at dahil paniwalang-paniwala ako na pinapapunta ako sa bahay ng kapatid ko, yun pala, palapas lang niya. Ibig lamang sabihin na mahal na rin ng anak mo ang anak ko. Teka, may nagsisidatingan na. Ang kapatid ko na yan at mga anak niya. Nang-imbita ka pa sana ng ibang kamag-anak ninyo. Tutal, may pambayad naman tayo Balay, pinapauna ko na sa'yo ha. Ikaw ang magbabayad dahil lalaki ang anak mo. Oo naman, lalo na ngayon. Sa wakas, natupad na ang pangarap ko na silang dalawa ni Margo ang magkakatuluyan. Ay, napakasaya ko, balae! Ano? Sa Amerika kayo magpapakasal ni Marco? Opo, inay. Ay, bakit hindi na lamang dito sa atin? Walang diborsyo dito sa Pilipinas. Samantalang doon sa ibang bansa, may diborsyo. Ay, ayoko malaman ni Lala na magpapakasal ako. Ayan na naman Lala na naman ang dahilan. Hoy, ikaw pinapauna ko sa'yo. Magpapakasal ka kay Margo. Kaya wag na wag kang gumawa ng hakbang na ikasisira ng iyong kasal. Kaya nga ako na doon na lamang kami ikakasal sa Amerika. Doon na kami magpapakasal ni Margo. Talaga bala Dadalhin na di raon si Margo sa Amerika at doon sila magpapakasal. Oo, yun ang desisyon niya kaya pinagbigyan ko para wala siyang masabi. Alam mo naman na idea ko ang pagpapakasal niya kay Margo. Ay, paano yan? Hindi pala kami makakadalo ng isa ko pag-anak sa kasal ni na Margo at Raul. Ay, anong hindi?
Pwede ba namang hindi ka makakadalo ikaw ang nanay? Pero hindi ba't kasasabi mo lamang sa Amerika sila magpapakasal? Kasama ka siyempre. Teka, hindi pa ba nababanggit ng anak mo sa'yo? Ang alin? Na kahilingan ni Margo na isama kayong dalawa ng bunso mong anak sa Amerika para saksihan ang pag-iisang dibdib ng mga anak natin. Aha? Ang anak ko talaga? Ay dako, ang bait-bait. Bakit ba ganito nararamdaman ko? Bakit hindi ako masaya? Bakit sila lang nasa isip ko? Raul, masaya ka ba? Oo naman. Masaya raw, hindi ka naman ngumingiti. Kuwan. Kayong dalawa. Doon na raw kayo sa bridal table at kayong dalawa lamang ang hinihintay. Oh, sweetheart, halika na daw doon sa bridal table at tayo lamang ang hinihintay ng mga bisita. Anak, bakit ba ganyan ang itsura mo, ha? Ngumiti ka naman dyan. Pwede ba, inay? Kasal na ako. Ibinigay ko lang gusto ninyo. Kaya pwede ba? Bigyan nyo naman ako ng konting privacy sa buhay ko. Papaano naman kasi? Araw ng kasal mo, nakasimangot ka. Ngumiti ka naman. Magandang hapon sa'yo, Lala. Boyet, ikaw pala. Kailan ka ba dumating dito sa atin? Kagabi lang. Kagabi lang, pero naririto ka na. May tulog ka pa ba dyan? Hindi rin kasi ako makatulog. Pabaling-baling lamang ako sa higaan eh. Kaya naisipan kong pasyalan ka. Siya nga pala. Flowers for you. Boyet? Hindi pa rin nagbabago ang damdamin ko para sa'yo, Lala. Kaya hinihingi ko na bigyan mo ko ng pagkakataon na muling maipadama sa'yo ang aking pag-ibig. Bakit? Wala ka bang nakita doon sa ibang bansa? Wala eh. Talagang ikaw lamang nagmamay-ari ng puso ko. Oh, Lala, bakit dyan kayo nag-uusap sa may pintuan? Papasukin mo naman yang... Boyet? Ako nga po, tita. Ay, nako! Ikaw pala! Halika! Pumasok ka! Ikaw naman, anak. Bakit hindi mo kaagad pinapasok tong si Boyet? Ay, nako! Kumusta ka na, Boyet? Ano nang nangyari sa'yo? Nag-abroad ka daw? Oo nga po. Halika! Pumasok ka at nang makapagkwentuhan naman tayo ng matagal. Ikaw at si Lala. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Mag-isa na naman ako. Kung nabubuhay pa sana ang asawa ko, may kasama ako ngayon. May mga anak na ako pero may kanya-kanya na silang pamilya. Ay, balae! Ha? Ay, balae. Anong ginagawa mo dito sa mall? Kasama ba ang anak natin? Ay, hindi. Mag-isa lang ako. Alam mo naman, may mga anak at apo nga ako rito sa Amerika. Pero may mga pamilya na rin sila kasi. Ay, teka, ano nga palang ginagawa mo dito? Nabibili rin ako.
Dahil sa makalawa na ang uwi namin sa Pilipinas. Sa makalawa na ba? Tingnan mo nga naman ang panahon ano. Ang bilis. Oh, bakit parang nalulungkot ka? Ikaw kasi uuwi na ng Pilipinas at wala na akong kakwentuhan dito. Ah, ganun ba? Balae, happy trip na lang sa'yo. Ay, ito ang mahirap pag nag-asawa na ang lahat ng anak mo. Maalo pa ako. Masakit na ang katawan ko. Lola, bakit ka natulog dyan sa sopa? Umalis ka dyan, lumipat ka. Ha? Umalis ka sabi, manunod ako ng karton. Sandali lang po. Huwag mo akong itulak. At hindi ko pa naililigpit tong kumot at unan ko. Bakit ka kasi naiga dyan sa sopa? Inuupan yan. Saan ako mahihiga? Dito kasi ako pinatulog ng mami mo sa sala Tigyan ka sa sahig matulog. Ha? O hindi ba? Narinig ko na sinabi ni Mami sa'yo na dito ka sa sala matutulog. Pero sa sahig ka mahiga. Dahil baka raw masira kagat tong sopa. Mahal yan, kaya hindi dapat tinutulugan yan. Mami! Mami! Ano ba kayong dalawa? Malayo pa ako eh. Naririnig ko na ang busis nyo. Si Lola kasi natulog sa sopa. Wala tuloy akong maupuan kasi nanonood ako ng karton. Ano? Yan. Gusto ko yan. Bag na branded, sweetheart. Mahal yan. Kaya nga, gusto ko dahil mahal. Ano bang gusto mong gamitin ko? Yung mumurahin? Hindi ba't uunahin muna natin yung paggawa ng bahay? Yung pangmateryales. Itong pera ko. Ikaw naman kasi, matagal ko nang sinasabi sa'yo na dagdagan mo ang trabaho mo. Pero ayaw mo. Ano ngayon? Baglang hindi mo pa ako maibili. Marami ka namang pera. Hindi mo naman ko naiintindihan Gumagastos pa tayo sa pagpatayo natin ng bahay. Sige, kung ayaw mo akong bilhan ng bag, ako na lang ang didiskarte ng pambili ko ng bag. Pero wag kang magtataka kung hindi na kita patatabihin pa sa kama. Marco! Ano ba naman kayo, Mami? Alam niyo ho ba kung magkano ang halaga ng sofa na ito? Oo, alam ko. Dahil bago ka pa nakarating dito sa Amerika, ganyan na ang inuupuan ko dito. Alam niyo naman pala eh. Sino bang may kasalanan kung bakit dyan ako nahiga sa sopa? Hindi ba't ikaw na rin? At bakit ako ang may kasalanan, Aber? Dito mo ako pinatulog sa sala At saan ka matutulog? Sa kwarto ni Shelo? Kwarto nga ni Shelo yun eh. Oh, ayan. Nagre-ring ang cellphone ko. Sandali lang at sasagutin ko. Ay, naku. Hindi pa pala nagbabago ang ugali ng babaeng ito. Isa pa to. Hello? Bakit? Paano akong hindi magagalit eh?
tanghali na, hindi pa naililigpit ng mami mo ang higaan niya. Ay, akala mo kung sino ang babaeng ito. Galing din sa hirap. Gumanda lang ang buhay dahil napangasawa niyang anak ko. Hindi nga pwede doon sa kwarto ng anak mo. Dahil mangangamoy ang kwarto ni Cielo. Teka nga muna, bakit ba tumawag ka? Ay, mabuti May pa. nakakalimutan ka naman, no? Ayusin ko na itong higaan ko at doon na lamang ako makikitira sa bahay nila Raul at Margo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y Ano ang patutunguhan ng buhay ni Loling? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na tinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw